Yung patungkol dito sa video presentation ni Amy Marcos na kung saan ipinakita niya yung mga news, mga clippings, yung pakipag-usap o pakipag-meeting ni Lacson. Well, kasama pala si Lacson, umamin siya. 'Di ba? At ni Soto, dito kay Boji D, na pinag-usapan nila yung CONAS. Tapos may mga ipinakita doon, syempre, na mga clippings na nasaktan itong Bulaga 11. Nasaktan sila kasi daw wala daw sa rules yun, pangbabastos, pagpapakalat daw ng fake news ni Amy Marcos, so yung mga ganon. So, pero mga videos yun, mga clippings yun na mga inilabas na rin sa news na interview doon kay Soto, kay Lacson o sa mga ulaga. Sa ulaga ng mga Bulaga. Okay? Sa Bulaga 11. So ngayon, pinapa-strike nila yung video presentation ni Amy Marcos kasi hindi ayon sa panlasa nila kasi binuking sila na may plano silang magkaroon pinag-uusapan nila na magkaroon ng charter change. So galit na galit yung nagdi-declaim na may script na si Hanta Virus na kaya siya hindi nararespeto ang Senado, bumaba na raw ang dignidad ng Senado. Sila naman ang nagpababa, nasasaktan sila. So yung 11 na ulaga na mga yon, talagang gusto nila ipa-strike yung presentation. Sinabi naman ni Senator Marcoleta, bakit nung siya o iba pang mga senator sa majority, kapag tinira ng mga ulaga, bakit okay lang? Okay lang sa kanila. Ito yon. My amiable friend, the former majority leader. Kasi pinapa-strike ni Zubiri. Madam President, the motion was premised on Section 93 of Parang ganyan, maganda to. Senate Rules. May I read this again, Madam President? Acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Madam President, I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. I think what is being objected, pag hindi nila gusto at nabuking sila, unparliamentary sa kanila. Ganun ang mga minority na hindi makabuo ng 13 para patalsikin si Cayetano. Kaya gigil na gigil sila. Tuloy natin. Madam President, which is not covered by the rules, are the videos that were presented during or before her speech. Pwede ko bang malaman, Madam President, kung yung pinay-strike out, kasama po yung video na nakita natin na kung saan ay nagsasalita ang ating kasama, Senator Risa Hontiveros. Kasi po sinabi niya, while VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Oh. Sa akin po, So pag nagsalita itong si Virus at ang ulaga 11 against sa mga Duterte at pinagbibintangan itong majority na kaya sila coup ay para sa impeachment ni Inday Sara at magiging pabor. 'Di ba? So talagang okay lang. Yan ang sinasabi ni Senator Marcoleta, okay lang. Pero ang majority, pag nagsalita, ipapastrike ng mga putang ina. Tignan natin. Walang problema rin. Opinion niya yun eh. And we have to respect that opinion. Yan po ba'y pinaalis natin? Gusto ko lang pong malaman, isa-isahin natin. Pangalawa po, nakita ko rin po yung sarili ko. Kasi po, ako'y naanyayahan sa isang television program, tinanong lang po ako, totoo po bang merong connection yung coup? Kasi po, ang tawag coup eh. Hindi naman po, karaniwang nangyayari po sa buhay ng Senado yun eh. Correct. Balitan talaga yan. Maraming beses na po yan. Ang sabi ko po, kasi kinukonekta daw nila sa impeachment. Sabi ko, hindi po siguro. Sabi ko, dahil sa ngayon 12 kami, hindi man kinakailangan naming mag-coup para lamang i-prostrate natin yung impeachment. True. Palagay ko po, hindi. Yung po bang opinion ko na yun, tatanggalin? Gusto ko lang po malaman. Kasi po, meron pa po nga sinabi, I mean, sinungaling.
Meron din po nagsabing gano'n eh. Ang ibig ko po sabihin, Madam President, ngayon po nakita natin the vibrancy of democracy in this chamber. Isa-isa po silang nagsalita lahat. Correct. Nabigyan ng pagkakataong Napikon na ipaliwanag mga putang ina. ang kanilang panig. Hindi po ba maganda ngayon na nakita ng taong bayan, nagamit nga lang po yung kanyang presentation. Pero naging daan para mapakinggan ng buong mamamayan. At sila na po ang final arbiter, Madam Yeah. President. Ako nga po eh. Kapal na mukha. Ako nga po. Mga bangag Kailan lang na senador. nag-privilege speech ang isa sa atin dito. Habang nagsasalita siya, pinadaan niya ang isang slide Si Pinky na merong Lacson. isang papel, na merong takip, at pagkatapos merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Mm. Isang kapirasong papel na tinakpan. Nung hindi pinatos ng media, kinabukasan, nagpa-interview siya, hindi minsan, 2 beses. Pag silang sumira, okay? Pag sila ang nagpakalat ng fake news, hindi sila talaga, okay lang. Pag ang majority, papastrike na mga yawa. Para lamang ipangalandakan ang importansya ng papel na may takip at merong nakasulat, care of Kong Marcoleta, Mhm. 500. Para sirain, 500 million. Nagsalita po whatever. siya sa media 2 beses at paiimbestiga raw ako sa ombudsman. Dahil po ba sa media nangyari yon at hindi dito? May diferensya po ba? Wala. Walang diferensya yun. Pareho lang yun. Napakasensitibo natin sa ibang banda. Pero hindi natin nakikita yung ginagawa natin on the other hand. Bakit po hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong ni Senator Risa? Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, Yeah. 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Correct. Isang pinakamalaking nakawan Putang sa inang ating mga bansa. ulaga. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag sinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila Kasi, yung privilege speech ko noon. Nasa putulin muna natin. Kasi ang sabi ng ulaga, ang sabi ni Hanta Virus, na nasisira daw ang tiwala ng taong bayan at dignidad o nabababoy ang Senado. Kaya iyan ang explanation ni Senator Marcoleta at ang pinatatamaan niya dyan si Pinky Lacson. ko na, ito po ang tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako pa humanga sa inyo noon. Hindi ko rin kukwento ang lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yun? Alang-alang sa interes ng bayan. Mali Kaya ka. po tayo sumadsad ngayon Yes. dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-blah-blah-blah, Yeah. na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Yeah, sinira nila, okay lang? Maging tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President, nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Dahil sa mga Siguro ulaga. po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyayari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa Dahil opisina ng pinapasok USA ni Tito Soto. sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Yep. Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Maang-maangan ng sinungaling Ngunit ni Soto. bakit sinabi niya, kung mag-coordinate kayo sa USA, alam po ba niyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang,
Hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng Correct. institusyon na ito. Oh, gawin niyo ang Equal gusto niyong gawin. branch. Huwag dito. Nakikiusap ako. Utang na loob. Huwag dito. Dapat ang utang na loob, jutang gininan nyo. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Bigla sinabi. Hinapol po ng Senator Marcoleta. Utang na loob, jutang gininan nyo, sabi ni Marlica. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron Correct. po ba ang isa sa mga minority counterparts natin here, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Ayaw nga ituloy. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Ayaw Madam nga President? imbestigahan ng mga ulaga eh. Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po, Madam President. Yun na pala yun. Anyway, so yun mga palangga. Yun tungkol doon sa, nag-object si Senator Marcoleta. Then, nagsalta din si Senate President Cayetano. Ang sinagot niya kung bakit mababa ang tingin ng mga Pilipino dyan sa Senado. At pinakita niya ni Senator Cayetano na hindi, dahil mismo, mga kababayan, hindi actually ang Senado, kundi ang NBI. Di ba? Hindi niya sinabi ito, pero ito yung konteksto, na hinayaan ng executive ng Bangag Administration na bugbugin yung usaan na si Terence Lim, na pinakita yung videos. Itong Ulaga o Bulaga 11 na ito, galit na galit doon sa mga clips na pinakita ni Amy Marcos, pero yung mga kaputahan nila, yung kanilang bad mouthing sa kalaban nila o sa majority, okay lang na wag strike. Okay? Kaya pinresent ni Alan Cayetano na ni isa sa inyo, okay, na mga minority, nag-concern ba kayo doon sa binugbog ng grupo ni Matibag Botete, yung putang inang yan, binugbog yung usaa. Pinaliwanag ni Senator Alan Cayetano na ang Senado, ang judiciary, ang executive ay co-equal branch. Pinapaliwanag na ni isa sa Bulaga ay wala man lang tumayo doon sa usaa na nagpuprotekta sa mga hayop na Ulaga 11 and the rest of the majority group. Yun ang pinapaliwanag doon. Mahaba yung panoorin. Maganda yung sinabi ni Senator Cayetano. Maganda ang pagpapaliwanag sa mga walang kwentang itong Ulaga 11, kung ano yung mga pinagsasabi nila against sa ayaw nila, like sa majority. So, okay lang. So, although, parang nag-appeal si Senator Cayetano, mga kababayan, na i-withdraw na lang ni Amy Marcos yung kanyang pinresent na video. So, you know what? Pa-i-withdraw doon sa record. Alam nyo, kahit naman i-withdraw ni Amy yun, napanood na natin. Napanood na natin yung kadyutahan ng Bangag, Ulaga 11. So dito, mga kababayan, dahil nga nalaman natin during that deliberation nila na inamin ni Lacson, nakasama siya doon sa meeting. At siya din yata yung nagchuchu kay Banayo. Mayroon pa kaming isang isang testigo na talagang narinig nitong testigo na ito na talagang niluluto nila yung charter change. So, gagawa pa ng kwento si Lacson, si Soto, na yun daw ay regular meeting nilang mga golfers, chuchu, wala daw pinag-usapan, nagkamali daw silang pagpasok ng, sino yun, sabi ni Lacson, ni Pinky, doon daw sa room na yun, kung saan nag-meeting sila, nagkamali lang daw siyang pumasok doon, parang naligaw lang siya, uy, andito pala kayo, kumusta, ganun. Putang inan to, tayo lolokohin pa ng mga hayop na to? Yes, people 11, yeah. Puro emotional appeal, lalo na si Virus. Ikaw putang ina mo ka, Hanta Virus. Kung gusto mo mag-declare, mag-memorize ka at dapat galing sa utak mo. Magdrama-drama ka at mayroon ka pang hawak na kodigong hayop ka. Okay lang sana kung yung binabasa mo, like, rules, okay lang yan. Hindi mo naman kailangan kabisaduhin yan.
Pero bawat statement mo, kinakabisado mong yawa ka. Then, right, Arlene, sabi ni Lacson, nagkamali daw sa pagpasok doon sa kwarto. Anong kaputahan? Tapos wala naman kayong pinag-usapan. Huwag kayong sinungaling mga hayop kayo dahil mamamatay na kayo bukas pag kinuha kayo ng demonyo.